Zaldico, umalis na ng bansa o pinaalis ng bansa? Yan ho ang ating pag-uusapan ngayon. Ako po si Banat Bay. Ito nga po at mainit na issue ngayong araw na ito ay yung pag-alis o yung sabi nga baka naman pinaalis. Kung pinaalis, abay may nag-utos. Di ba? Baka mamaya may nagtatago o di kaya merong maaaring mabuking. Kaya sinabihan na doon ka muna, tabi muna dyan, tabi. Nako, hindi natin alam kung ano ang katotohanan dyan. Pero yan ang ating aalamin dyan sa mga nangyayaring balita ngayon. Kasi mga kababayan, sabi ko nga ho sa inyo eto, di ba, ilang araw ko na sinasabi sa inyo ito. Ilang araw ko na ito sinasabi sa inyo. Na na yung contractor issue at saka yung DPWH issue, alam nating, sige, masama, mali talaga yung mga animal na yan. Pero, meron pang mas may kasalanan sa kanila. Meron pang merong may sala o merong mastermind, ika nga. Hindi ho makakagalaw ang DPWH at walang nanakawin ang mga kontraktor kung walang mga opisyal ng gobyerno na nagpapahintulot nito. Tandaan ninyo, ang pera hindi naman po nanggagaling sa DPWH. Sila po ay nag-i-implement lang supposedly ng proyekto. Okay? At the same time, yung mga kontraktor, hindi naman po sila sa kanila nanggagaling ang pera. Wala naman mga pera mga yan Hindi po sa kanila nanggagaling ang budget allotment, ika nga. Yan po ay nanggagaling, walang iba kung hindi sa nagsisimula. Sa ating mga mambubutas, di ba? Yan o bakit ito mambubutas? Binubutas ho yung bulsa ng kaba ng bayan Tumatagas tuloy. Sila ho ang bumubutas diyan at kaya nga ngayon tila ang laki-laki na ng utang natin. Naku po, pinag-uusapan yung utang sa Senado, yung kay Recto at saka kay Marcoleta. Grabe ho yung utang, pambihirang buhay Ang laki na. Trilyon. Kada oras, 100 million ng deficit o yung 100 million ng utang ng bawat Pilipino. Sabi ko nga ba, oo. Magkano? 100 million mahigit kada oras daw. Sabi ko, pambihirang buhay. Hindi nga ako nakakaramdam ng milyon. Ngayon pang may kada oras may milyon, pambihira, oo. Nako, kaya nga alam nyo mga kababayan, ito ang problema. Kaya nga yung sinasabi nilang paulit-ulit na kontraktor, DPWH, ang may kasalanan, ang birang buhay Dahil dyan, nawala na yung atensyon natin doon sa mga mambabatas natin. Ayan tuloy, yung sinasabi ni Tiangco na una nang sinabi ni VP Sara Duterte na 2 tao lamang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Walang iba kung hindi si Romualdez at si Zaldico according to VP Sara Duterte. Na yan din ay ineko, walang iba kung hindi si Tiangco. Sinabi naman niya na si Zaldico ay dapat humarap, di ba? Sa ating hearing o pag-iimbestiga. Pero dahil nga meron siyang mga di umanong mga balalay meron siyang mga tagapagtanggol. Kaya hindi nagkaroon ng move para ipatawag si Zaldico. At ayan na nga po mga kababayan, ni-report na nakaalis na, nakapunta na ng Amerika si Zaldico. Gago! Hindi natin na ngayon malalaman, kasi alam mo, hindi natin inuhusgahan si Zaldico na siya ang nagnakaw. Hindi natin inuhusgahan siya, na siya nagnakaw.
Wala tayong sinasabing ganyan. Kaya lang, sabi nga ni Tiangco, kailangan ipaliwanag yung pinag-usapan natin kagahapon, which is yung bakit nagkaroon ng ganitong bilyon-bilyong para sa iyong party list, at doon naman sa party list ng iyong kamag-anak ay another 2 billion na allotment na ikaw ang naglagay na hindi naman hinihingi, 'di ba? So ibig sabihin, dapat nga daw ikaw tanungin kung bakit kailangan doon, 'di ba dapat ang humihingi ng allotment for project ay yung representative nila. Bakit ikaw daw ang nagdidesisyon? Pala-desisyon ka daw ata. Ayan ang sinasabi ni Tiangco. Ngayon, dapat nating malaman, bakit gano'n ang nangyayari? Dapat tumarap si Zaldico. Kaya lang, wala na. Finish na. Biglang nagkasakit daw. Ewan natin. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Pero, sandali, Banat Bay, baka naman fake news yan. Hindi ko fake news yan. O tanong natin, pakinggan sa news. Kinumpirma ng Kamara na nasa Amerika si Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Kamara po nag-confirm according to News 5. Kamara na mismo nagsabi na si Zaldico ay nasa Jamaica. Nagkita kaya sila doon? Kayo naman yung isip ninyo. Nagkita kaya sila? Ng kanyang pamilya doon. Yun ang tinatanong natin. Kaya huwag nyo masyadong dumudumi isip ninyo. Na nakakalagkad ang pangalan sa maanumalyang flood control projects. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ito ba ang pag-alis ni Congressman Zaldico formal na naipaalam sa Kongreso? Magandang tanghali, Cheryl, no? Ayon nga sa naging press conference nitong ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante, ay nagkaroon naman daw ng proseso ang pag-alis ni Ko ng bansa, pero nananatili nga na hinihintay nila ang travel clearance at iba pang impormasyon ng paglipad nito papunta ng Estados Unidos para magpagamot. Sa ngayon ay patuloy na. Sabi nga, the devil is in the details. Narinig ko lang yun. Hindi ko alam kung tama. Hindi, kasi importante malaman natin yung details. Kailan siya umalis, anong dahilan niya at saan siya pupunta. Remember, ito po ay karapatan ng bawat Pilipino na alamin dahil siya po ay sinasahuran ng taong bayan. So, ibig sabihin, karapatan natin at siya bilang public servant, alamin. Kasi, tangina, pag si BP Sara Duterte, meron nga akong kausap one time dun sa airport. Kaya may kausap ako dun personnel. Sabi dun sa airport, alam mo ba yung nangyari doon kay BP Sara Duterte na kinuhanan ng video? Sabi ko, hindi ko alam bakit. Kasi ganito yan, kinuwento niya. Si BP Sara Duterte, ang lahat ng opisyal ng gobyerno, especially yung mga matataas, iba ang daan yan. Hindi dumadaan yan sa main daanan. Kasi syempre, magpapapicture ang tao, magulo lang, gugulo lang yung airport, di ba? So dumadaan talaga sila supposedly doon sa mga opisyal. Okay? Ngayon, ganito. Si BP Sara daw Duterte, ayaw niya dumaan doon kasi siyempre parang siya, pag personal na lakad, hindi daw siya dumadaan doon. So dumadaan lang siya doon sa tamang daanan lang. So, doon sa tamang daanan, meron hindi pala CCTV yung nakakuha ng video sa kanya. Ito yung panahon ng bagyo na kesyo umalis daw siya. Meron talagang sumunod sa kanya hanggang doon sa loob, hanggang pagsakay. Bawal, di ba, remember pag hindi ka pasahero, hindi ka na pwedeng pumasok doon Hindi ka na nga makakapasok doon sa immigration pa lang Di ba? Paano pa kaya doon sa malapit na, yung mismong papasok ng eroplano na yun, palakad ng papuntang eroplano. Tapos, ang sabi doon, binidyo daw at nasundan daw. At isa daw kawani ng gobyerno ang sumunod sa kanya. Kasi siyempre, paano ba naman magkaka-access kung wala? Tapos natatawa nga daw yung nakausap ko, sabi ko, bakit pa nila kailangang imbestigahan? Bakit pa nila kailangang i-video? Alam naman nila na aalis. Kasi lahat naman ng opisyal ng gobyerno o kahit nga ordinaryong
government employee, kailangan ng travel authority. So therefore, alam na ng gobyerno, lalong-lalo na ng presidente, kasi Office of the President ang nag-a-approve sa Vice President may travel authority yan. So alam, naaalis that day. Tama, mali. Bakit binidyo? Ay bakit pinicturan? Kasi ang purpose nga ay para sabihin, tingnan nyo na, bagyo tas umalis. May picture. Para mas may drama sa social media. Ibig sabihin lang mga kababayan, talagang alam ang details. Kasi ipapaalam mo yan Lahat yan alam. Di ba? At yan ay binubusisi lagi ng mga ulul na mga pinklawan, ulul na mga NPA na terorista. Siya mga yan, talaga mahilig yan ibulatlat. At alam natin, sumasakay din dyan etong mga congressman na gustong maging presidente si Romualdez. At yan ay lagi nilang binubusisi. At lalong-lalo na, walang iba kung hindi si Aling Claire. Gago! Obsessed na obsessed yan kay BP Sara Duterte, kaya alam lahat ng galawan ni BP Sara Duterte. Ngayon, eto tanong. Kung ginagawa nyo yan kay BP Sara Duterte, sige nga, kay Zaldico nga, gawin nyo nga yan, busisiin nyo nga yung lahat ng details ng kanyang pag-alis, saan siya umalis, saan siya pupunta, anong gagawin niya doon, anong ospital. Hindi, kasi sabi daw, health reason So, dapat lahat ng details nandyan. Anong papagamot niya? Hindi, actually, hindi pala yung papagamot kasi yun ay confidential. Yung ospital lang. Di ba? Saan yung appointment niya sa ospital? Dapat alam yan. So, iyan po ay aantay natin. Dahil ngayon, basta ang alam lang, umalis papuntang Amerika for health reason. Kailan kaya yan? Napaka-importante niyan. Na makuha ang impormasyon kung kailan nga ba umalis ng Pilipinas at kung kailan ito babalik. Kaya naman asahan natin sa mga susunod na araw o oras ay makukuha natin ang mga sagot siya. Walang kaalam-alam na detalye sina Congressman Abante? Bakit si Abante? Ito naman masyado naman. Si Abante ba protector niya? Siya ba ang chief of staff niya? Sa bagay, hindi naman congressman yan supposedly. Kasi di naman yan nananalo Nagkataon na upo lang yan dyan dahil, sabi nga ni Pulong, Duterte, ay dahil nga po ay na-disqualify yung kanyang kalaban. So, naupo siya. Pero in other words, hindi talaga siya nanalo. So, yun na ba ang trabaho niya ngayon? Chief of staff ni Zaldico? Ba't mo tinatanong, madam? Cheryl, kasi sa paggulong nitong investigasyon ng ibang Abante yon. Ikaw naman banat ba Ikaw naman. Ibang Abante yun, yung spokesperson, yung anak ni Abante. Utik na makaalusot. Kayo naman, ibang Abante yun Yung anak yon, yung spokesperson ng Kamara. Infrastructure Committee ay talagang hinahanap nga ang ilan sa mga nauugnay sa mga naging proseso ng budget noong 2025. Kaya naman medyo hindi naman kinagulat ng ilan na kasama nga dito si representative ko, pero nung hinahanap na ay hindi nga natin talagang nasiguro kung nasa na siya noong mga panahon na yon. Pero may mga tala tayo dito na meron siyang pagliban. Ilang beses ito may reports na he was absent with notice twice, absent without notice thrice, at excused 7 times sa ilang naging sesyon ng Kamara. So, sino bang in charge pagdating sa attendance ng mga congressman? At kagaya niyan, di ba, meron siyang nag-absent siya ng walang notice, tama ba? Tama, Cheryl. Okay. Meron dito absent without notice thrice. Thrice, 3 beses. Tapos, yung excused, pag sinabing excused, di ba dapat nandoon sa loob ng kongreso yung congressman at nagpapa-excuse lang? Tama ka dyan, Cheryl, Pero kasi itong mga naging pagdinig nitong mga nakaraan ay talagang hindi natin nakita. Si Representative Zaldico, kahit sa mga plenaryo, nahirapan tayo na hanapin siya at makuna ng sagot dito. Kaya naman hanggang sa ngayon ay
nagtataka ng mga kasama din natin sa media kung yan naging attendance, paano ba naging proseso, at syempre kung ano na nga ba ang ina-aksyon na ginagawa ng Kamara para malaman sa mga pangyayari dito kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Anong sabi sa opisina ni Congressman Ko? Sinubukan natin makuha ang kanilang mga pahayag, Cheryl, pero wala itong mga sagot. Kaya naman kanina sa press conference ni Attorney Princess Abante ay sububok na tayo na makakuha ng sagot at ayan ang kumpirmasyon na wala na nga dito sa Pilipinas si Representative Ko. Okay, so sinabi ni attorney, so nag-promise si Attorney Abante na maglalabas sila ng detalye. Kasi 'di ba, if a file 'yan hindi sila basta-basta pwedeng lumabas ng bansa. Kailangan may approval 'yan. Sino ba nag-a-approve? Gaano katagal siya Sino ba nag-a-approve? Yun lang. Alam na. Si Speaker Romualdez kaya, asa na? Hindi, ako nagtatanong lang Hindi kasi namimiss ko na siya. Asa na kaya si Speaker Romualdez? Sa tingin ninyo mga kababayan, asa na po siya? Kasi, siyempre, siya rin ang may alam nito bilang leader ng Kamara sa mga galawan ng chairperson ng Committee of Appropriation. So siya may alam din ng mga, ay posible, alam mo sabi nga nila, yan ang isa sa pinakamakapangyarihang komite. At ang naglalagay dyan, walang iba kung hindi yung speaker. So ibig sabihin, may tiwala si speaker dyan, di ba? So kung wala si Zaldico, baka pwedeng si speaker na lang magsalita tungkol sa kanya. Kung bakit nagkaroon ng allotment, yung sinasabi ni Tiangco, yung tinatanong ni Tiangco, bakit nagkaroon ng 2 billion sa kanya at bakit daw nagkaroon ng 2 billion din dun sa kamag-anak niya. Yan yung tinatanong ni Tiangco. Again, si Tiangco po nagtatanong niyan, sa kanya po nakuha yung impormasyon. May video po tayo niyan, at kahapon diniscuss po natin yan. So ibig sabihin, kung si Zaldico ay hindi makakasagot dahil umalis o pinaalis, dapat sagutin nung kanyang boss. Sino ba boss niya? Si Speaker. Speaker! Where na you? Here na me. Where na you? Hindi kasi parang hindi natin maaninag ang ang anino ni Speaker. Ngayon, magparamdam ka, galaw-galawin mo baso. Sige na, sige na. Lahat ng mga nanonood dyan, palagpagalawin mo yung baso namin lahat. Paramdam ka na. Huwag puro yung vlogger mo ang inuutusan mo na magparamdam. Hindi kasi, grabe ang daming tagapagtain. May mga bago na naman tagapagtanggol. At tagabanat kay BP Sara Duterte, yung isang nyok-nyok. Kilala niyo yung nyok-nyok na actually hindi ko kilala yon. Sa totoo lang, hindi ko talaga kilala yung hayop na yon. Ayoko nang banggitin yung pangalan dito, baka i-google nyo pa. Pag i-google nyo, sagwa na mga video tsaka mga picture nung walang niyang babae na yon. Tapos kung ano-ano pa yung comment nung iba, kumakain daw ng naku, ayoko. Kadiri! Hindi, ano daw yan Nyorn Star daw yan Yung Nyorn Star na yan, ibig sabihin, napapanood sa Nyorn Hub yan Oo, panoorin daw nyo sa Nyorn Hub. Ewan ko, kung gusto niyo malaman ko sino yung pumunta kayo sa channel ni Boss Dada. Tsaka ni Crizet. Basta hindi ako interesado sa mga ganyan. Hindi na nga ako interesado sa mga nyorn star nyo. Tsaka yung nyorn hub nyo. Hindi na nga ako interesado dyan. Tapos nung nakita ko pa ito, na-curious ako. Pagtingin ko, nyorn star yan? Parang nyakla tsaka nyomboy Gago! Pinaghalong nyakla at nyomboy. Paano naging Nyorn Star yan? Gago! Ay, pambira. Alam mo,
Yung iba, hindi ako hindi ko alam, pero yung iba nanonood ng Nyorn Star, ng mga Nyorn Ab, kasi nga, mas maganda doon sa asawa nila. Kaya nga sila nanonood ng Nyorn eh. Ganyan ba sila? Ngayon, okay, yan na makikita nila. Ang bihira naman, Ay nako. Tapos yan ng, ewan ko bakit ba tayo napunta dyan? Kasi nga alam mo mga kababayan, instead na humarap yung dapat humarap sa publiko, sa social media, ang humaharap yung mga vlogger na tagapagtanggol nitong mga to. Di ba? Yung mga puro kinukuha naman, it's either influencer na tatanga-tanga, walang alam sa politika, sikat lang, may toyo lang sa utak. Di ba? Na wala namang alam sa politika. Meron niya akong kilala, hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino. Sabi niya, Kuya Bay! Mali, sabi niya, Kuya Bay! Alam mo ba ako inalok ng magkano yun? I think 400,000 daw para lang siraan si Bibi Sara. At nanggalok sa akin yung may Sabi ko, lupit Sabi ko, ang lupit mo Hindi totoo naman kasi pag ito bumira, pag ito bumanat, dapat i-adapt na to sa Banateros eh. Kasi grabe ito bumanat, mga kababayan. I-adapt natin kaya ito sa Banateros. Boss Dada, kontakin mo nga ito. Kursunada ko mga banat dito, lalo na mga banat niya sa mga katulad ni Aura. Di ba? Pero pati daw siya noon inalok ng para lang siraan si BP Sara Duterte. Ang bihira talaga. Or ano ang nakalagay doon sa kanyang travel clearance na gaano siya katagal mawawala. Tama ka dyan, Cheryl. Kaya nga, sabi naman ni Attorney Princess Abante, mayroon naman mga dokumento At even yung mga medical papers na kinakailangan daw. Pero hindi pa ito nakukuha. Kaya kahit ang sakit na iniuugnay nga sa paglipad ni representative ko sa Estados Unidos ay hindi pa rin natin nalalaman hanggang sa ngayon at patuloy nating hinihintay. So pero it's confirmed na it's for health reasons? Bakit parang ayaw mo maniwala? Hindi kasi naglalabasan yung mga video ni Zaldico, yung interview niya. Wala namang kasing sakit. Nung mga interview niya, nung binabanata niya pa si BP Sara Duterte tungkol sa confidential funds, parang wala namang sakit. Ngayon, bigla na lang nagkasakit. Yun ang tanong ngayon ni, ikaw naman, ma'am, ito namang nagkatanong na to. Huwag naman ganyan. Siyempre, sa panahon din, sa stress sa buhay, sa dami ng problema, siyempre nagkakasakit din ng tao. Ikaw naman. Maawa naman kayo doon sa tao. Hindi, wag yun naman masyado yung inaano si Zaldico. Kayo naman bawal na ba magkasakit ngayon? Hindi, ako honestly ito. I'm trying my best to understand Zaldico. Mantakin mo, araw-araw binabanggit ang pangalan mo. Di ba meron nga tayong kasabihan sa Pilipinas. Meron nga tayong pamahiin Pagka, alam mo yung naubo ka, may nakaalala sa'yo. Ganon. Di ba? Pag nasamid ka, pag nasamid ka, whether kumakain ka o nagsasalta ka o umiinom ka ng tubig, bigla kang nasamid. Sabi nila, may nakaalala sa'yo. Ang bihira, Paano kaya kung ikaw si Zaldico? Na maya't maya binabanggit ka. Abay talaga masasamid ka pa araw-araw. Baka yun ang isa sa dahilan kung bakit siya health reason. Kaya intindihin na natin. Hindi natin alam kung ano talaga ang dahilan. Kung bakit siya pumunta ng Amerika, ang dahilan lang daw health reason, intindihin na lang natin. Nakaka-stress yan araw-araw ka maririnig yung pangalan mo sa social media. Nantakin mo, dinimanda na si Banat Bay. Hindi pa natakot yung ibang mga vlogger. Di ba?
basta ako, pinagtatanggol ko na ngayon si Zaldi ko. Ha? Gago! Oh, pinagtatanggol na natin kasi pakinggan din naman natin yung side niya. Tama, Cheryl. Tama. Alright, so patuloy na lang natin na babantayan yan at let us know pag nakuha na o naibigay na yung kompletong detalye about it. Thank you, Arles. So puntahan naman natin muna yung usapin ng 2026 National Expenditure Program pala, Arles. Sa kabila ng mga panawagan na ibalik ito sa Department of Budget and Management dahil tad-tad pa nga rin umano ng mga kaduda-dudang proyekto, wala na raw balak ang lower house na gawin yan. Bakit daw? Nako. Cheryl, sa mga naging pahayag dito sa Kamara, bukod sa DPWH kasi ay nakitaan pa nga ng iba pang mga issue ang 2026 proposed National Expenditure Program. Hindi na raw ipababalik ng House leaders ang proposed 2026 national budget sa kabila yan na naging pahayag ng mga political party leaders ng Kamara kahapon dahil nga sa ilang mga questionabling mga programa at budget na nakapaloob sa 6.793 trillion proposed 2026 budget. Ayan ang kinumpirma ni House Appropriation Vice Chair Jose Alvarez matapos makapag-usap daw itong si DBM Secretary Amena Pangandaman at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Secretary, kay Swansing, ay ang DBM na lamang daw ang pupunta sa mismong budget deliberation ng DPWH bukas kasama ang bagong kalihim nito na si Secretary Vince Dizon. Sa mga naging deliberation kasi ng Kamara ay iisa-isahin daw nila dito ang lahat ng red flags na napuna sa mga kongresista. Narito ang kanilang naging pahayag. There is no legal basis in terms of a prohibition of a returns. Pero of course, given that we also want to make sure that the budget is passed on time, we also have to work as much as we can kung ano yung kaya natin gawin to be able to meet that deadline. Sila na lang pupunta rito. So, tuloy-tuloy na yung deliberasyon para hindi tayo magkulang sa oras. Tuloy na yon para daw marinig ni Sik Vince lahat ng mga reklamo. Tinawagan din kami na tuloy na lang. Kasi kami ayaw na naman sana ipatuloy ito hanggang hindi nila makorek. Naku po. Cheryl, matatandaan kasi natin kahapon na nagkaroon ng press conference ang ilang political leaders, political group leaders dito sa Kamara, kung saan sinabi nga na ibabalik ang national budget, pero ayan nga ang naging development dito. Pero so far dito sa Kamara, Cheryl, ay nagpapatuloy pa rin ang deliberasyon ng budget ng DOH at ng DOTR at bukas nga inaasahan naman ang isa sa mga pinakamainit na budget na tinututukan ng bayan, ang budget ng DPWH. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal. Alam mo, ako kasi ganito lang ako Ako may tiwala ako diyan kay si kay Vince Dizon. Sa totoo lang may tiwala ako diyan sa mama na yan. Kita nyo naman din ako sabi ko nga sa inyo, pag tama palakpakan, pag mali banatan. I applaud BBM for putting Vince Dizon sa DPWH. That's a good move. Pero dapat hindi tayo ma-distract doon. Dapat hindi tayo, okay na, wala nang korupsyon mangyayari. Hindi. Dapat bantayan pa rin po natin, lalo na dito sa deliberation ng budget. Kasi again, DPWH is just the implementor. Ibig sabihin, they only implement kung ano ibibigay sa kanila. What if, di ba? What if lang? Makatanggap na naman sila ng bilyong-bilyong budget para sa infrastructure flood control project. Na sino ang naglagay? Walang iba kung hindi ito mga mambubutas. Tapos eventually, puwersahin si Vince Dizon, di ba? Ang tanong, kakampihan ba siya ng Pangulo? Hindi. Tandaan ninyo, nilaglag nga, hindi nga kinampihan ni BBM yung kanyang best friend na si Atty. Vic Rodriguez. Ito pa kaya? Di ba? Mantakin mo yung kanyang loyal and faithful servant ba matatawag mo doon, yung kanyang si Torre. Nung inaway ng ibang secretary, kinampihan ba niya ni Marcos? Magaling lang naman si Marcos sa daldal Yan ang totoo. Magaling lang naman yan yung magbida-bida sa camera. Pero pag sa confrontation, actually matagal na sinabi sa akin yan Pagdating sa confrontation, mahina daw talaga yan.
Ayaw niya ng confrontation, ayaw niya ng conflict. So, pagka sinabihan na siya, wala na. Susunod na lang yan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, mahinang nilalang. Oh. So, ibig sabihin, ladies and gentlemen, darating ang panahon, nilalaglag din nila yan si Vince Dizon pagkasakasakaling sabihin ng ilan dyan. Oh, lalo na kung kamag-anak pa ni Marcos, sasabihin, naglagay kami dyan sa DPWH, sa amin yan. Kalahati dyan, amin. Kung sa tingin nyo, makakapalagaya si Marcos pagka gano'n ang sitwasyon. Baka sabi lang niya, sige na nga. Uy, Vince, sundin mo na yan. Wala na, patay na. Yeah? Hindi, ako ito'y iniisip ko lamang, opinion ko lamang, what if it will happen in the future. So, kaya dapat, ladies and gentlemen, huwag tayo maging kampante, even if this secretary is a very good secretary. Huwag tayo maging kampante at bantayan natin yung mga galawan, lalo na galawan sa kamera. Hindi eto, bibigyan ko kayo ng example papanoorin nyo ito. Grabe ho ito, grabe. Pero siyempre nag-wind down tayo na maaga, di ba? Okay, so, sige, pag-usapan natin itong revelation ninyo, no? 13 billion ang insertion na attributed kay Representative Zaldico. Can you talk about this? Okay, ganito muna. No? Para maintindihan ko bakit napunta doon yung usapan. Bilisan lang natin, na po limitado. Bilisi. Unang-una, talagang ako, tingin ko, hindi kami dapat mag-imbita hindi kami dapat ang mag-imbestiga sa sarili natin. Okay? Kasama sa mga inaakusahan ay congressman. Paano namin iimbestigahan sa sarili namin? Sabi ng iba, it's a function of oversight. May katungkulan daw kami gumawa ng oversight. Pero, paano namin i-oversight yung sarili namin, number one? At syempre, higher than the responsibility of oversight is yung delikadesa. Kung hindi namin kayang gampanan yung oversight ng impartially, hindi dapat namin nang gagampanan. So ang nangyari, question ni Congressman Erice, si Secretary Bonoan, doon ba sa mga nadagdag sa BICAM, alam niyo? Ang sagot ni Secretary Bonoan, hindi ko alam yan kasi BICAM. Okay? So nagmotion si Congressman Erice, sabi niya, kung hindi alam ni Secretary Bonoan, ang may alam niyan yung BICAM. So nagmotion siya na imbitahan si Congressman Zaldico kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriations noong 2025. So may tumutol. Tumutol si Congressman Abante, ayaw niya. Basically, nung nag-uusap, ang sinasabi, hindi pa pwedeng iimbitahin ang isang sitting congressman as a resource person. So ibig sabihin, hindi pwedeng panumpain na siya ay magsasabi ng buong katotohanan. At voluntary lang ang pagpunta ng congressman. So sabi ko, kung voluntary ang pagpunta ng congressman at pwede siyang tumanggi, paano niyo sabihin na pati congressman iimbestigahan natin? Sabi nga niya, hindi siya pwede i-compare, hindi siya pwedeng pilitin na pumunta. So sabi ko, anong klaseng impartial committee? So doon pa lang, nagpapatunay na hindi talaga, walang sisihing congressman doon. Maliban siguro, kung kaaway nila yung congressman, yun ang hahanapan nila ng sisi. No? Okay, next. So sabi ko, dapat imbitahan si Zaldico kasi tinuloy ko lang yung sinabi ni Congressman Erice. Unang-una, yung hinihingi ko small committee report, wala talaga. Hanggang ngayon, wala. Walang lumabas at all. Walang lumabas at all. So, ilang araw na yun. So, ibig sabihin siya lang makakasagot nun. Pangalawa, doon sa BICAM, insertion ng pinag-uusapan, kailangan niya rin paliwanag bakit napaka-powerful niya na under his name, pwede siya mag-propose ng insertion worth 13,803,693,000 na dinalagay niya sa iba't ibang distrito. $13 billion? At siya lang ang naglalagay sa iba't ibang distrito? Sabi ni Tiangco yan, ha? Sabi ni Tiangco. Okay? Okay. Ang ibig sabihin nito, kasi kung normally, kung kaming congressman, magre-request kami ng dagdag na pondo
doon sa distrito namin, ang lalabas na requestor is kami yung proponent, at mapupunta rin doon sa distrito namin. Pero dito sa 13,803,693,000, ang proponent lahat nito, iba-ibang distrito, si Saldico, hindi yung district congressman. So, ibig sabihin nito, kung titignan mo, hindi ito request ng district congressman, hinapunan sila ng pondo ni Saldico. Okay. Naku! Ganun ba? Mantakin mo yun? Hindi hiningi, tinapunan ng Abay, pinagpala kayo Ang lupit ninyo Kakaiba pala usapan ngayon dyan Mantakin mo, hindi mo hiningi yung proyekto, hindi mo pinaglaban, you didn't represent what you need, pero binigay sa'yo. Pambira, Ang lupit nun, mga kababayan. Bakit ganun? Meron dito yung mga sinasabing bloated yung budget, 'di ba? Meron tayong nabanggit na dalawang distrito no na napakalaki ng budget, no? Yung lumobo sa BICAM. Ano po? Yung lumobo sa BICAM, yung original. Naglagay siya doon sa isang distrito, si Saldico ang proponent, linagyan niya isang distrito ng 3.2 billion at nilagyan niya isang distrito ng 3,105,759. So, ibig sabihin, nagtatapon sila ng pondo doon. So, yun ang mga dapat itanong. Anong basis, kung hindi naman nag-request yung congressman na lagyan ng proyekto itong distrito niya, anong basis mo para maglagay ng proyekto doon sa distrito na yon? Ibig sabihin, mas alam mo yung pangangailangan kaysa doon sa congressman? Oo, mas magaling siya doon. Bakit? Hindi ba pwede yon? Hindi ba pwedeng mas magaling siya doon sa congressman? Mas alam niya kung ano yung nangyayari doon sa distrito nila kaysa sa taga doon? Tama, mali. Hindi ba pwedeng gayon? Okay, number 1 yan. Sorry, isang question lang para ma-establish natin. Yes. Paano niya na-establish na ang proponent si Zaldico nitong 13.8 billion? Sige nga. Paano mo nasabi? Ang dami-dami pa si tanong nito. Paano ang proponent? Ang tanong ganito lang. Paano mo nasabi? Ano kaya kung gano'n ka mag-interview? No? Paano mo nasabi? Na siya? Hindi, records yan Records Nakasulat yan. Yes, nakasulat yan. Under his name, ibig sabihin siya nag-farm out nun? Yes. Nakasulat po. Anong dokumento yung Ayan, nakasulat daw. Ayan ang sabi niya. Nakasulat daw. Okay. Pinagbabasihan nyo rito na siya yung nag-farm out? Okay, ganito yan. Okay, ganito. Buti natanong mo, Christian. Di ba hinahanap-hanap na nga kung ano yung mga insertions, di ba? Hinahanap-hanap yan, di ba? Natandaan mo yun? Di ba, di ba hinahanap kung ano yung mga insertions? So, para malaman kung sino yung nag-propose, hiningi natin sa kanila kung sino yung mga nag-propose. Binigay nila, yan ang mga nag-propose. Tapos yung district, madali mo naman makita kung saan distrito pumunta, di ba? Okay. So yun ang gusto ko ipakita nga kahapon. Hindi ko alam bakit natakot sila na ipakita. Kasi baka sabihin, inimbento mo lang yung 13,803,693,000. Di ba? Ito yung laman ng USB na pinapakita niya. Oo, papakita ko lang yung title ng project, magkano yung halaga, sino ang proponent o proposer, saang distrito na punta. Yun lang papakita ko. Hindi ko alam bakit naman takot sila. Ano ito, binalak kahapon? Formally, it was blocked. Di ba ayaw, di ba? Di ba hinarang ako magsalita nung yung USB pinag-uusapan ko? Di ba? Okay. So, takot sa USB? Next. Baka ba magkabukingan? Hindi, naka-prepare lang ako na para hindi na sabihin, invento mo lang yan Saan mo kinuha yung 13,803,693? Di pa pakita ko itemize, di ba? Isa-isa. Pero anong basa niyo, Congressman? Bakit kayo pinigilan? Mukha bang may natatakot na baka mabuking? Hindi, lahat naman ayaw nila Lahat naman ayaw nila. Obvious diba? ba?
Yung tanong Ayaw nito naman ni nila, hindi ano naman eh. talaga impartial yun. Lokohan lang Oo. yung committee na yun. Correct. Diba? Ayaw nga imbite. Una, hinamon-hamon nila si Magalong na sabi, huwag mo kami lahatin. Oh. Papaimbita ka Tapos? namin para sabihin mo sino yung sinasabi mo nakaka 20%. Sabi naman ni Mayor Magalong, nakita ko interview, pag inimbitan niyo ako, sabihin. O kahapon, sabi ko, imbitahin niyo. Hindi, tsaka na kasi madami pa tayong pag-uusapan eh. Paano na bang madaming pag-uusapan? Eh di ba yung tinuturo ni Mayor Magalong na pinakamalaking nakuha, 20%, nasa Congress. Eh di ba kung may nagnanakaw, gusto mo malaman kung sino yung pinakamalaking nakuha, hindi yung pinakamaliit, di ba? Eh sa kanila, gusto nila unahin yung sinasabi na yung contractor, kumita ng 10%. Yung ghost project, talagang, yun, grabe talaga yun. Ibig sabihin, 100% nakuha ng kung sino man doon. Pero pagkatapos ng ghost project, gusto nila yung mga contractor. Eh bakit? Yung 20% di na natin alamin kung sino ba yun. Sa mukha ba nagiging selective investigation? Tinututukan lang yung DPWH at mga contractors? Eh, siyempre, meron silang istorya na gustong palabasin, di ba? Yun! Ayun yun eh. Meron silang istorya na gustong palabasin. Alam mo yan yung sinasabi natin noon pa. Ate, kita mo naman, si Tiangco na nagsabi, may gusto silang, kaya nila masyadong idinidiin yung mga contractor, idinidiin yung DPWH, para yung focus ng tao. Kasi alam nyo, ang tao kasi minsan yung focus niya nasa iisa lang eh. Kaya nga alam mo yung pagka nagmamagic, di ba? Alam mo yung magic? Sa magic kasi ang napaka-importante ng distraction, di ba? Na kunwari dito ginagalaw pero ito pala yung gumagawa. Eh ikaw nakapokus ka dito, di ba? Sa kanang kamay, tapos ito sa kaliwa. So ang ibig sabihin ni Tiangco dito, may gusto silang istoryang palabasin. Ayun, ano yung istorya na yun? Ako, pakinggan. Kumbaga may sacrificial lamb. Eh, paano naman yung congressman na sangkot? Yun ang tanong dyan eh. Eh kaya nga, hindi nga pwede imbitahin yung congressman, di ba, Christian? Sabi na hindi pa pwede. Eh kaya nga, ang question, bakit ba ayaw imbitahin si Mayor Magalong? Isa pa yan. Di ba? Hamon-hamon si Abante. Doon ka magsalita sa kamera. Tapos biglang, ayaw namang imbitahan si Magalong. Anak ng tutsang kalabaw yan. Di ba? Pambihira, Di ba? Okay. He will say it under oath. Kung nagsinungaling siya, di may problema siya. Di ba? Hinamon nila eh. Ilan sila nagsalita dyan. Tsaka tignan mo to, Christian, ha? May ginamit silang term, hindi ko lang pwedeng gamitin yung term to be sensitive to religion, no? Pero in other words, yung term na ginamit ni Magalong, na sinabi nila kahapon, parang pinapalabas lokohan di ba? Di ba? Eh di ba dati ang tapang nila? Pag yung TRICOM, sinabi mo ng loloko o ano, diba? Yung word na moro-moro. Yung moro-moro naman, hindi naman ibig sabihin nun yung ating mga kapatid na Muslim. Meron talaga sa diksyonaryo nun kasi iniiwasan natin yun daw yung sinabi ni Magalong nun. Tapos biglang ngayon, wala naman pala silang gagawin. Pagkatapos na sabihin na, papuntahin yan, nang magsalita na lang yan dito. Di ba? Wala naman pala. Wala rin palang mga yagballs itong mga Ito pakinggan nyo pa ito. Pakinggan nyo yung sasabihin pa. Papatawag ka, fake news yan. Pumunta kayo dito, magpaliwanag kayo. Contempt ka. Contempt ka. Di ba? Pag may nag-accuse daw. Ito yun eh. Pag may nag-accuse daw na ibang tao, anong gagawin? Papatawag. Tapos iko-contempt. Yung mga vlogger yan eh. Ganyan yan eh. Pakinggan nyo. Pero in other words, yung term na ginamit ni Magalong, na sinabi nila kahapon, parang pinapalabas lokohan di ba? Di ba? Di ba dati ang tapang nila? Pag yung TRICOM, sinabi mo ng loloko o ano, di ba? Papatawag ka, fake news yan. Pumunta kayo dito, magpaliwanag kayo. Contempt ka. Contempt ka. Ngayon, ba't di na i-contempt? Patawag nila. Kaya nga. Takot sila kay Magalong. Kasi maaari, pagka kinontempt si Magalong, maaari maging trigger ito sa mga kabaro niya dati, di ba? Alam mo naman, meron pa ring hatak yan sa sa mga dati niyang kabaro. So baka mamaya,
pag ipatawag, tapos binanggit yung mga pangalan, alam mo na ito mga mayayabang na mga congressman natin na puro salita lang sa mga... Hindi, ang totoo lang, bakit kayo mayayabang? Pasensya na, huwag kayo magagalit sa akin mga congressman, ha? Baka ipatawag nyo pa ako dyan. Huwag kayo magagalit. Pero, medyo may pagkamayabang kasi kayo. Ang kinakaya-kaya nyo lang yung mga Duterte vlogger. Hindi nyo kaya yung mga supposedly opisyal ng gobyerno na meron namang sinasabi rin. Halimbawa, di ba, may sinasabi yung mga Duterte vlogger, tapos patatawag nyo dyan, pipilitin nyo mag-sorry, tapos sasabihin ninyo, fake news ka, fake news ka, fake news ka, ganyan, di ba? Pag pumalag sa inyo, contempt ang aabutin, kung ano-ano, kung hindi man iko-contempt, ano-ano ang sasabihin ninyo. Pero bakit itong si Magalong na nagsasalita na direkta, mga involved ay congressman daw? Sinabihan nyo na humarap. Nung sabi niya, sige, patawag nyo ako, haharap ako dyan. Hindi naman ako pwedeng pumunta basta-basta dyan. Ipatawag nyo ako. Bakit di nyo pinapatawag? Yung may nag-raise ng motion noong last time na hearing, ipatawag natin si Magalong. Tinabla ni Abante. Correct me if I'm wrong, ha? Alam ko si Abante tumabla dun at sinabi niyang, wala nga siyang tiwala sa hearing na ito, bakit siya dapat pumunta dito? Akala ko ba nung una gusto mong pagsalitain dyan? Bakit pa bago-bago ka ng isip? Kung Abante, nakaka 2 points ka na. Una, ayaw mong patawag si Zaldico. This time, ito naman, ayaw mong ipatawag. Naku. Alam ko ewan ko, correct me if I'm wrong. I will accept it if kung mali yung sinasabi ko. Di ba alam ko si Abante parang nagsabi na hindi na dapat ipatawag si Zaldico o di kaya pati to si Magalong? Pag mali ako, aaminin ko. Pero sige, ang alam ko, yun ang natatandaan ko di ba? Tingnan natin. Sinabi, lokohan Mamaya, balikan natin yung Mayor ng Balong. Pero himayin natin itong 13.8 billion. Okay, hindi lang yan. Wait lang. Okay. Wait lang, sorry. Itong 13.8 billion na-establish na sa BICAM in-insert ni Zaldico at lahat ba yan flood control? Hindi naman lahat flood control, in fairness. Ibig sabihin, iba-ibang proyekto to. Hindi naman lahat flood control. Hindi naman talaga lahat flood control. Okay. Lahat DPWH. Okay. Lahat ba yan questionable, yung 13.8? Hindi ko alam. It's questionable. The reason why it's questionable for me is because bakit iba yung, di ba yun yung binabanggit ko? Meron nga iba district congressman. Di ba dapat district congressman dadalhin mo sa distrito mo? At bakit kailangan dumaan kay Zaldico? Ibig sabihin, kung congressman magre-request ka, dapat ikaw ang requestor. It seems, hindi naman request ng congressman pero nadalan siya ng proyekto doon sa distrito niya. Yun ang gusto kong sabihin, Christian. Hindi ba yan? Baka naman sabihin dahilan. Ako nga yung chair ng Appropriations Committee, so dapat dadaan sa akin. Pwede bang palusot yun? Hindi nga request ni congressman Nilagyan lang niya. Di ba kasi kung kunyari, okay, maganda yung tanong mo. Lahat kami magre-request sa chairman ng Committee on Appropriations, tama? Yeah. Okay. Yung request ko na napagbigyan sa BICAM, very transparent ako, may mga napagbigyan, ang nakasulat na proponent o requestor, ako. Tama. Ito, hindi nakasulat na requestor o proponent, yung district congressman. Sino? Okay. Di ba, yun ang pagkakaiba Ayun. Pinet ko yan Yung madami na yung congressman na nag-request napunta sa distrito niya. So yun, alam mo na yung congressman talaga nag-request. May napapansin din ba kayo dun sa mga distrito na pinaglagakan nitong insertions attributed to Zaldico? Bakit dun sa mga distritong yun? Hindi, nagtaka ako. In fairness, okay, ganito, Christian, bago ko nawala ako sa line of thinking ko. May sasabihin sana ako. Okay, kasi makikita ko pala
Yung ibang congressman dito na napuntahan sila ng pondo, meron silang request na sa distrito rin nila. For example, ganito ha, Christian, lagyan natin ng pangalan. Kunyari, si Christian Esguerra, isang congressman. May 4 na proyekto ka na nakasulat, ikaw ang proponent at napunta sa distrito mo. Okay? Yeah. Di maliwanag. Tapos meron na namang Christian Esguerra ang distrito, pero nakapangalan kay Saldico. So paano mo papaliwanag yun? So hindi ko alam yun. Maliwanag na yung pinagbigyan sa iyo na request mo, nakasulat ikaw ang proponent. Pero hindi mo request na linagay nila doon, hindi ikaw ang requestor, hindi ikaw ang proponent. Maliwanag ba yun? Yes, maliwanag. Pero doon sa mga ordinary observers, baka isipin, hindi ba dapat magpasalamat yung congressman dahil hindi niya na-request, nilagakan ng pondo yung distrito niya? Ang question, di ba mas alam ng congressman doon yung pangangailangan? Di ba? At paano mo pinili? Yun yung tanong. Yun yung punto ko, di ba? Paano na-establish na dito mo dadalhin sa mga distrito na ito? Tapos buti sinabi mo yung pattern. Yung pattern, okay, in fairness, doon sa mga tigaron sa lugar na yon, yung pattern is, yung dalawang pinakamalaki dito is doon na naman sa dalawang pinamalaking budget. So hindi ba pattern yun? Yeah. Grabe, no? Out of the 13.8 billion, isang 3 billion tsaka isang 2 billion napunta na naman doon. So hindi ba pattern yun? Hindi ba dahilan yung dahil laganap daw yung pagbaha doon? Kumbaga, ang gusto ko Hindi ko alam, hindi ako tigaron. I don't want to judge. Pero ang ano nga doon, bakit siya ang nag-determine? Bakit hindi? Kasi may requestor eh. Ibig sabihin ko sino yung nag-request. Di ba? Ay, wala namang problema. Inamin nga nito na nag-request siya na kailangan namin ng budget dito. Dapat yung congressman. Di ba? Yun eh. I'm just saying, this is based on records. Di ba? Kaya nga siya magpaliwanag, di ba? Kung pumunta siya doon, di paliwanag niya, bakit niya linagyan yon? Okay. Yung binabanggit nyo rin sa mga pahayag ninyo, no? Meron 2 party list organizations linked to Zaldico as well. O sino ba yan? Tama po ba? Ang party list na yan. Sige nga. Okay. Sige nga. Ang alam ko, hindi naman ako party list, so hindi ko alam kung magkano talaga yung allocation ng party list. Identify infrastructure projects. Pinagbibigyan din naman sila, di ba? So, ang balita ko, maybe 100, maybe 150, but I'm almost sure it's not over 150. I'm almost sure, no? Hindi ko alam. Pero meron na naman 2 pinagpalang party list na siguradong sigurado ko, Christian. Walang, ito yung 2 pinagpala. Ako, Bicol, nakapag-identify siya ng 2.295 billion and BHW party list 2.064 billion. Ibig sabihin, 60 plus party list. Bakit pinagpala kaya itong 2 to? Okay. When you say pinagpala, dahil dito sa allocation, ano ibig sabihin ng allocation na to? Sila yung nag-identify kung saan dadalhin yung mga proyekto. Pinagpala ano ba yung mga talaga. proyekto ito po? Infrastructure. Pero actually, mga kababayan, hindi ho pagpapala yan. Sumpa yan. Hindi, para lang malinaw yung mga ganyang bagay, sumpa yan. Maaring isipin mo, wow, kumita ng malaking budgeting na nyo ngayon. Lumalabas. Yung pangalan. Sigurado ako, marami dyan. Biglang i-deny si Saldico na kaibigan nila. Di ba? Malamang i-deny na keso nakatanggap sila ng proyekto or something o ng allotment. Di ba? Sigurado ako, yan ang mga sasabihin nila. Ngayon, hindi na pinagpala ang tawag dyan. Itinakwil na. Although sabi ko nga sa inyo, ang buhay panapanahon lang yan. So far, ngayon, ganyan ang sitwasyon. Pero darating ang panahon, tingnan ninyo, unti-unting mababali ho yan. Sinasabi ko sa inyo dahil itong nangyayari sa bayan natin, sabi ko nga ang tae, ikarton mo man yan, ilagay mo man yan sa supot, mangangamoy at mangangamoy yan. Di ba?
So, kahit anong sikreto sa bayan, lalo na yung mga ganyan na naisipin nyo ha, although, they would do everything to divert. Like, sa akin ha, yung ginagawa dyan sa doon sa ginagawa dyan sa mga kontraktor, ayan na isang diversion. That is really diversion. Sa tingin ko ha, walang problema. Alamin kung sino ang kontraktor, pero hindi dapat yun ang ending. Dapat alamin sino kadil mo DPWH. Hindi rin dapat yun ang ending. Paano nakatanggap yan distrito na yan? Di ba? Halimbawa, sa Sunwest, di ba? Na di umano ay ang may-ari daw ay si Zaldico. Isang kontraktor din yun. Di dapat imbitahan siya. Wag na yung courtesy, parliamentary courtesy. Imbitahan. Pwede naman siyang imbitahan ha. Kung tumanggi, wala na kayo magagawa. Pero at least imbitahan man lang. Di ba? Hindi, eto halimbawa ho mga kababayan, isa pang diversion na napapanood natin po yung tungkol po doon sa ngayon binabali naman kasi may nabasa ako na isang sabi dito, yung Pro Duterte senators now in the hot seat dahil doon sa 1.2 trillion flood control anomalies. Dahil daw sa pagpigil nila sa impeachment ni VP Sara Duterte, nasasangkot ngayon, lalong-lalo na si Chis Escudero. Sa totoo lang, mga kababayan, this is bullshit. Alam niyo yun? Hindi, sa akin sabi ko nga sa inyo yung pagturo na naman kay Escudero na part siya nitong approval ng isang construction o contractual na grupo ay isang diversion lang. Alam nyo kung bakit? Kasi nga simple lang ito Sino ho ba ang nag-aalat niyan? Hindi naman po ang final say Senado. Hindi po senador. Remember, yun laging sinasabi, yung small committee na yan. Sino ba nandyan? Diba kaya nga sinabi ni VP Sara Duterte, dalawa lang naman ang nagdidesisyon. Walang iba si Zaldico at si Romualdez. Bakit ituturo nyo na naman si Escudero? Kasi nga po, ang sinasabi, si Escudero daw ang nag-block nung impeachment ni VP Sara Duterte. So talagang meron sa kanyang propaganda para sirain ang kanyang imahe at mabaling sa kanya. Mantakin mo sa kontraktor na yung nagsabing nagbigay daw ng funds daw sa kanya, hindi naman yung kontraktor yung nag-fund Hindi naman yung tao individual. Ang tao, pwede hong niya magbigay yan Kung gusto niya, kunwari, tutulong siya. Hindi ibig, halimbawa ako, isa akong manager. Nagbigay ako sa isang tao. Hindi ibig sabihin, yung Mocha Girls na pagmamay-ari ko na akin, ay sila yung nagbigay. Di ba? Hindi ganun yun. Bakit sasabihin nila nakatanggap daw ng proyekto? Bakit? Sino ba nagdidesisyon? Si Chis Escudero, hindi po. Remember, a senator is not the representative of that province. Hindi ganun yun. Ulitin ko hindi ang boto ng senador ay makukuha sa probinsya. Hindi niya kailangan bulahin yung probinsya niya. You know why? Yung probinsya niya, siguradong iboboto na siya whether may project siya doon o wala. Totoo, bakit? Siyempre, alam mo naman ang ugali natin mga Pilipino. Taga sa amin yan. Boboto ko yan. So, kung ikaw, senador, hindi mo na kailangan maglagay ng kahit anong proyekto doon. Iboboto ka niya mga kababayan mo. Sino may kailangan ng boto? Diyan. Yung district congressman. Nagigets ninyo? Bakit? Yung congressman, saan manggagaling boto niya? Manggagaling ba yung boto niya? Kunwari, congressman sa district ng Sorsogon. Ang boto niya ba manggagaling sa Maynila? Ang boto niya ba manggagaling sa Zamboanga? O sa Bulacan? Hindi.
doon sa distrito niya. So siya ang may kailangan maglagay ng mga proyekto dyan. Hindi po yung senador. Yung senador, national po ang sakop niyan. Kasi sira niya pa nga yan kung yan ang lalagyan ng proyekto. Di parang tumakbo kang bilang senador, tas nilagyan yung proyekto yung lugar mo. Di ba? Maano niya pa yun. Kaya nga, ladies and gentlemen, yung sinasabi nilang contractor na yan, ay panglilihis. Bakit kung talagang concern ito mga lintik na hinayupak na mga tao na ito? Actually, galing yan sa kamera, pabagsakin si Escudero eh. Galing sa kamera yan eh. Alam nyo, ladies and gentlemen, bakit kung concern kayo doon na magkano lang yung amount? Million lang? Ba't hindi kayo concern dito sa sinasabi ni Tiangco na 2 billion, umabot ng 13 billion. Sabi ni Tiangco ito na ang naglagay o nagpwesto nung budget ay walang iba kundi si Saldico. Kung talagang concern kayo doon sa contractor, bakit hindi nyo ipatawag yung isa sa mga maraming nakuhang project, SunWest? Binanggit na ng presidente yun. At sino may-ari? Dati may-ari si Saldico. Dinivert na daw niya. Alam naman natin, sabi nga ni Tiangco, yung mga diversion na wala yan, kalokohan yan. Diba? So, ibig lang sabihin mga kababayan, kaplastikan po yung ituro nila si Escudero at saka itong kasi ngayon daw, binabanatan daw si Bato at saka si Bongo. Pati yung kamag-anak daw ni Bongo nakakakuha ng project. Again, sabi niya nga kung ito, sabi ni Bongo ito pag yan ginamit, instant instant deny nyo na yan. At saka mantakin mo. Paano sabihin na nating nakakuha ng project? Malakas pa ba si Bongo ngayon sa administrasyon ni Marcos? Malabo na. Diba? And sabi ko nga sa inyo, hindi ito tolerate ni Senator Bongo yan. Malabo niyang itolerate yung mga ganyang klaseng galawan. Yung gagamitin yung kanyang pangalan tapos para makakuha ng project. Sinabi niya na nga, diba? Sinabi niya na noon, magre-resign siya pag kami gumamit ang pangalan niya at kunwari nalaman na talagang inimpluwensyahan niya. At the same time, sabi niya, pag ginamit, instant deny nyo na kaagad. Huwag nyo nang tanungin sa akin, i-deny nyo na kaagad. Kunwari, ikaw yung halimbawa lang, ikaw yung DPWH na nag-a-approve sa contractor. Tapos yung contractor sinabi, ano ako ni Bongo kung itong contractors, itong DPWH biglang magsalita. Akala ko ba, sabi ni Bongo, di bulilyaso yan. Di ba? So ano ibig lamang sabihin natin mga kababayan? Huwag niyong i-divert yung usapin na nasa kamera yan. Kayong mga congressman ang may pangangailangan sa distrito nyo. Hindi ho yung mga senador na national ang concern nila at yung boto nila manggagaling sa national, hindi sa distrito. So hindi nila kailangan yan. Diba? Kalokohan yan. Huwag niyong baguhin ang usapan. Kayong mga congressman ang nakikinabang dyan. Ang dami ninyong iniimbestigahan, ayaw niyo imbestigahan sarili ninyo. Turo kayo ng turo sa iba. Diba sabi nga, may kasabihan tayo, huwag ka magtuturo dahil yung isang daliri mo nakapoint sa kanila pero yung the rest sa'yo. Minsan, sa iba yung isa. Di ba? Kaya ganyan magturo. Tuturo ka, tuturo iba. Pero kadalasan, ganyan magturo. Di ba? Yan. Yung isa, nakaturo pa rin sa'yo. Mali. Kaya bantayan natin to mga kababayan. Halatang halatanin nyo nga nangyayari. Subscribe naman kayo at kung pwede, mag-member na rin kayo para suportahan ng pagiging independent vlogger natin. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Palakpakan. Kita-kita huli tayo bukas. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.